Senator Lacson sa Senate Minority Report tungkol sa flood control scandal. Wala sa rules, simbolo ng hindi pagrespeto sa komite. Yon. Tai-tai pala kayo eh. Hindi, di ba gumawa nga ng Red Ribbon Committee? Ito naman kasi si Amy. At saka si Marcolete. Alam niyo, magaling kang kupal ka. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS yan oh. Oh, pasok. Next, kausapin natin sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Rafi, magandang umaga. Kay Connie rin, magandang umaga. Opo. Binasa niyo po ba yung minority report at may maitutulong ba ito sa magiging committee report ninyo? Wala, hindi ko binabasa. Alam mo, Rafi, Amy, pakyo ka daw. Magaling kang kupal ka. Parang sinabi, what the fuck? Ha? Ba't ko babasahin yung tai-tai na yan? 'Di ba? So, yun nga, yun ang ano. Nabasa niyo po ba may... Bakit nga, ano ba significance nun dyan sa Blue Ribbon Committee? No, na nagkandak pa, nagsayang lang din ng oras eh. Ito si Amy, hindi pa pumunta. Nagugutom ako. Wala na pala kami Ako nga din eh. Ako gutom na ako, di ba? Kaya ako dinelay eh. Kasi nakarating naman ako dito on time. Kaya lang, di pa ako kumakain. Kasama ng pakiramdam ko. May lagnat kami dito lahat, di ba? And yun nga, mukhang nagkatuluyan. respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate? At sa institution. Yun nga. Kasi wala sa rules namin. Ano naman kasi yun eh, no? Walang respeto eh. Parang, wala naman yun eh. Ano ba yung minority report na yan? Ano yung mga pa-conference na ganyan? Di ba? All of a sudden, meron ng eksena si Amy. Magaling kang kupal ka. Yung nga, paki-elaborate nga po, bakit po ito pababastos on your end? Bakit nila PPM? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, isa lang ng Blue Ribbon Committee na may 70 members, hindi 9. At tatlong ex-officio, so bali 20. So ang signatures na kailangan dyan, at least 11, para ito ma-report out sa floor. Pag nasa floor, i-report out ko, magkakaroon ng interpellation, at pagkatapos papasok yung period of amendment, at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input. O isama doon sa final committee report na i-adapt sa plenaryo. Matagal na silang mga legislators, mati sa House, ganyan din naman ang procedure na sinusunod. Bakit hindi nila sundin? Bakit kailang pangunahan nila yung nag-iisang Blue Ribbon Committee? Ulitin ko, isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado, at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. So yun, pinangunahan po yung hindi pa inilalabas na committee report. Pero tama po ba na pwede rin sila mag-submit ng dissenting committee report? Wala rin sa rules yun, pero pwede lang gawin yon para ma-incorporate. Pero dapat i-take up din sa plenaryo. Sa tamang panahon, at the proper time, they can always introduce amendments. Kung gusto nila i-amend, gusto nila sabihin na isang court. Pag didebatihan namin yun, kung tatanggapin nyo ng mayorya, kasi pagbubutuhan niya, each and every individual amendment, pinagbubutuhan sa plenary. At kung manalo yung kanilang introduce na amendment, magiging part yun ng committee report, yung final. May balak po ba kayong kausapin pa sa Senator Amy Marcos o Senator Marcoleta patungkol po dito? Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Tama nga naman. Minsan boplex din kasi. Boplex din magtanong to eh. Hindi, tama naman, di ba? Ba't mo pa naman kakausapin? Dapat bastos din. Hindi, dito talaga, no, lumalabas na talagang medyo, hindi lang medyo, talagang bastos talaga to si Panot tsaka si ano eh. Di ba, pares rotekada. Kahapon na-discuss na natin yan eh. Medyo may kabastusan din talaga ng dalawa na to eh. Magaling kang kupal ka. Lumalabas po kasi pareho lang kayo halos na pinagbabasehan eh. Kaya lang magkaiba o at least doon sa punto nila, meron na silang pinapatunguhan. Pero sa inyo, hinihintay pa nga kung ano yung magiging resulta ng inyong ilalabas na report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipag-debate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Doon po sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee ay may nabanggit ho kayo eh. Shut the F up. Sino po yung pinatutungkulan nyo rito? Yung mga nagkikriticize ng wala sa lugar, yung wala sa katwiran. Okay lang naman mag-criticize, pero ilagay sa ayos. Yung constructive, hindi yung para manira lamang. Yun ang pinatutungkulan ko. Walang particular na person. Kung if they feel alluded to, then so be it. Nabanggit nyo po hindi niya nabasa. Kung sa tingin mo ikaw yon, pakyo ka pa. Parang ganun sabi ni Senator Ping, no?
sa yung committee report na, or yung report na nilabas nila. Pero dito po may pinapatungkulan sila na si Congressman Martin Romualdez daw po yung may pananagutan doon sa flood control scandal. Ano pong tugon nyo rito? Mapoconsider ng komite sa committee report yung testimonya ni Gutesa dahil yun ay sinumpaan niya naman sa harap ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko lang kung ano pa yung magiging evidentiary value noon kasi hindi naman siya humarap sa DOJ at saka sa Ombudsman. But as far as the committee, okay yun. Kasi sinumpaan niya sa harap ng committee. So, isasama yun. Kaya lang, siyempre, sasabihin din natin na walang backup na ebidensya, dokumentaryo man o testimonya ng iba para susugan yung kanyang testimonya. Ngayon, ito naman sa usapin ng Golden Peasant. Ganda naman, okay naman eh. Ako, I think Senator Ping Lacson is not trying to be biased shit, no, in favor of Speaker Martin, no. Sa tingin ko nga medyo fair siya, no. Kaya lang pagka medyo maka-admin ka, parang mafe-feel mo na okay pag hindi binabanata si Speaker Martin. Pero pagka DDS ka, definitely, no, pag DDS ka, mafe-feel mo na na utak luga ka. Pag DDS ka, mafe-feel ka, nando ka sa opposite side and feeling mo, nagiging bias talaga papunta dun sa kalaban. So, syempre, you will be alluded na to feel offended kasi ganun na yung datingan eh. Diba? Tsaka, besides, ang mga DDS kasi, AI, DDS Utak Luga. At least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers noong tenant ng dating may-ari. Si wait lang sige, mamaya. Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niyan, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Peasant na ang majority stockholder, talagang majority, parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Si Attorney Paras, siya ay nakaupo sa tatlong, as board member, sa at least tatlong kumpanya ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, hindi dito sa sabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman, na pagmamayari ni dating Speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Diskaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, sa rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan sa jurisprudence. So, si Diskaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila doon sa property na iugnay kay former Speaker, says a lot. And this could, at the very least. So, ganun yun pala, no? So, yung identification, mas matimbang yon kaysa dun sa denial. So, parang kinukonsidera na even though hindi man na mag-i-implicate no, kay Speaker Martin, yet yung testigo na lumabas na dalawa na kung saan sinasabi na si Curly Diskaya yung nagpapaalis sa kanila during that time or yung nagpapaasikaso, mas matimbang yung mga salaysay nila kaysa dun sa denial lang na ginawa ni Diskaya. Give a lead Ganun po kasi yung naturalesa, no, pagdating sa investigation. the fact-finding team ng Ombudsman halimbawa if they want to pursue. So yun ang binabanggit niyo pong link nitong si dating Speaker Romualdez at ng Golden Peasant, yung nakaupo dun sa board. Pero ang committee po ba may effort pa para talagang patibayan pa yung link na ito or mag-imbestiga pa further para talagang mapatunayan talaga yung pag-aari nitong bahay na ito? Meron. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin namin yung si Attorney Paras. Para kung sabihin niyang sa kanya talaga yon, yung Golden Peasant na siyang buyer o yung vendee noong property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba yung financial, yung kapasidad niya, no, yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halagang bahay. Kasi hindi biro-biro yung halaga ng bahay. Masyadong mahal. Opo. Meron bang effort na imbitahan itong si Speaker Romualdez para magsalita sa inyong komite? Inibita na namin siya noon kaya lang nag-decline. Hindi naman namin pwedeng pilitin maski sinong miyembro ng Correct. Kasi di ba yung parliamentary courtesy. House of Representatives dahil nga doon sa time-honored tradition na yung interparliamentary courtesy. In the same manner, hindi naman pinipili ng House na mag-imbita ng sitting senator. Mapunta naman po tayo sa Cabral Files. Sinabi niyo na may 5 cabinet secretaries na nababanggit dito po sa Cabral Files. Sino-sino po mga ito? Hindi ko masasabi kasi nga ino-authenticate pa yan ng DPWH. Pinapa-authenticate namin yung tinatawag na Cabral Files. Kaya until and unless ma-authenticate yan. Hindi ko magets na ngayon yung Cabral Files, no? So since yung Cabral Files is nagre-reference din naman sa DPWH na mga documents, hindi ko alam kung ano pang silbi ng Cabral Files, no? Kung if it's naman makikita naman dun sa DPWH.
ng DPWH at sinabing ito talaga ay bahagi ng kanilang official record sa kanilang departamento, pwede sigurong gawing publiko, gawing public yung pag-identify. Hindi lamang ng sinasabing 5 cabinet secretaries, kundi kung sino pa yung nakalista doon. Pero alam mo, Rafi, yung sinasabi Cabral Files na allocables, unless ang motibo para magkaroon ng allocables, kumuha ng kickback, di ba? Yun, talaga listahan lang yun. Kasi sa net yun masasama eh. Ang analogy ko nga dyan, kung ang motibo mo, makakuha ng komisyon o feedback. Kaya Ito, no? Kupal to, si Currents ka. May nakita ako kaninang parang yung ang tawag dito, pinapakita ng yung, parang sabi niya, parang comic strip, no? Nakalagay doon, yung unang frame doon sa comic strip na yon, parang nakalagay si Diskaya, no? Animated, yung nakalagay, tapos nakahawak pa sa puso eh. Feeling ko kami yan na nakawan eh. Yung bubble speech, di ba? Sa comics. Sabi, doon sa sumunod na frame, ando si Satanas. Pinapanood, kunyari sa cellphone. Naiiling si Satanas. Tapos pinakita niya sa kanang kamay niya eh. Sabi niya, tanganan to. Tapos sabi nung kanang kamay, putas, sir, solid yan Tigas No? saka merong allocable, mayan tulad ito sa at very least planned robbery. Pero kung wala naman at ang pakay mo magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents, walang problema doon. Nakita mo ba yun, Ate Tiger? Hindi ko ma-remember yung exact pero yung essence ganun eh. No problem at all. Kasi talagang katungkulan din naman ng mababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa net, punuan sa pamamagitan ng mga amendment. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignificant ito? Hindi ko masabing, hindi ko maano yun. Hindi ko confirm yun. Tanong ulit? Wala naman. At ang pakay mo, magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents. Walang problema doon. There's no problem at all. Kasi talagang katungkulan din naman ng mababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa net, punuan sa pamamagitan ng mga amendment. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignificant ito? Hindi ko masabing, hindi ko maano yun, hindi ko ma-confirm yun. Kasi nakita ko parang hindi abot ng 99% yung nasa allocable na na-adapt sa GAA. Kasi may mga amendments na pumasok eh. Opo. Actually, sinabi niyo po yun doon sa pagdinig 95% meron na raw mga kontratista at majority or 99% nga ay nasa GAA na raw po. At so, may imbitahan pa rin po ba siya sa susunod na pagdinig? Si Congressman Leviste? Kung gusto niya mag-attend at magdagdag pa ng kanyang salaysay, welcome siya. Masisino naman welcome sa committee kasi public hearing yan Kailan po yung susunod na pagdinig, Senator? Sikapin namin kung may puwang next week kasi mag-resume na kami ng session o kaya week after next. Kasi next week, inaasahan ko na matatapos na yung aming partial committee report at plano ko i-report daw sa floor, partial committee report para mapagutuhan kung ano yung Yan, maganda yan. Sige. mga portion doon na i-adapt. Pero next week pa? At yung bahagi ng partial committee report. Doon dapat niya pumasok yung sinasabi nila minority report hindi sa ginagawa nila ngayon. Doon nila ipasok sa amendment. So ang sinasabi niyo po meron pa silang tsansa na pag nakukulangan sila, pwede silang dumalo roon at kung may ebidensya sila, doon po ilabas sa mga susunod na pagdinig. Hindi lang sa pagdinig, yung nakapaloob sa minority report na tinatawag, ipasok nila sa amendment at the proper time. Okay. Pagka nasa plenaryo na dinidebate, yung committee report. Makuha ko na rin po yung opinion nyo. Sangayon po ba kayo doon sa mga ginawang state witness? Nag-undergo sila ng evaluation sa WPP, sa DOJ. So, hindi para ako maghusga kung ano yung kakulangan o kanilang qualification because may proseso dyan at may mga requirements na sinusunod. At ang sinasabi niyo po, yung ibang wala pa sa WPP, pwede pa at may chance pa pag mag-cooperate sila at magsabi talaga ng kanilang nalalaman. Call na ng DOJ yun. Kung may mag-apply at tatingin nila, pwede tanggap. Tinanong ko nga yun sabi naman ni... Nagkwentuhan na lang kayo, hindi na ako sinali. Ano ba naman yan, Senator Ping, tsaka yung newscaster, di na ako sinali. Hindi, okay na siguro tayo dyan. Ano daw? Gutom na nga ako Gutom na ako. Wala, hindi pa dumarating. Hindi kasi, di ba? Anyways, yan yung natin, no? So, yung mga informations dyan na sinabi and then yung tinanong, na-discuss naman na yan nung Senate hearing nung Blue Ribbon Committee. Yun nga, ako talaga, alam ko medyo, kung sa totoo lang, medyo bastos talaga kaya alam naman natin yan si Amy. Ganun din si Marcoleta. Si Marcoleta no? Nakita ko may picture ako nakita kay Marcoleta. Tawan-tawa ako kay Marcoleta. Kasi nga,
ano, hindi siya panlalait ha. Pero si Marcoleta, mukhang ano eh, no? Alam niyo yung wrinkle sa kamay pagka nababad sa tubig? Kamukha ni Marcoleta. Hindi kasi ang daming kunot ng noo neto ni Marco Beta eh.